Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Choir Practice. Noong February 19, 2021, magkakasama ang mga miyembro ng choir group para linisin ang kantang ipe-perform nila. Gabi na at medyo late na din noon. Busy ang lahat sa pag-iensayo sa loob ng maliit na kapilya habang abala ang lahat. Dito naisipan ni John Mark Santillan na mag-record. At nang panoorin nila ang video, naggulat na lang ang lahat sa nasaksihan nila. Sa simula, unsuspecting naman ang mga pangyayari. Iniikot lang ni John ang camera para ipakita ang bawat miyembro ng grupo nung gabing yun. Hindi nila namalayan na may iba na din pala silang kasama. Tignan ang bintana nang ipan niya ang camera. Makikita mo dito ang puting figura na papalapit sa kanila mula sa labas. Tila nabighan niya ata ang kaluluwa sa kanilang pagkanta. At nang ibalik niya ang direksyon ng camera sa leader nila, makikita mong muli ang parehong imahe. Kahit dito pa lang nakakatakot na, pero hindi lang yan ang kababalaghang naganap nung gabing yun. Pangalawa, bukod sa imahe ay may maririnig ka ding pag-iyak sa gitna ng video. Parang sinabayan nga nito ang pagkanta nila. The greatest love the world has known. Malinaw mong maririnig ang iyak ng babae, ngunit ang nakakapagtaka, tila hindi nila naririnig ang tinig na to. At bukod sa mga ito, meron pang isang nangyari. Tignan na ang lalaking naka-green shirt. Pagbalik ng camera sa kanya, malinaw na makikita mo ang isang mukha ng babae ang nakasilip sa likod ng balikat niya. Kapansin-pansin din ang malalalim na mga mata nito. Sa simula, wala ka namang makikitang tao sa likuran niya. Ngunit nang muli siyang mahagip ng camera, may nakakatakot na mukha na sa likod niya. Ang tanong, eto rin ba ang kaluluwang narinig na umiiyak na nakisabay sa pagkanta nila? Sino ang puting imahe at ang mukhang nakisali sa kanila? Eto ba ay mga multo sa kapilya? Ikaw na ang magpasya. The Prank. Sa account ni Sarah, madalas siyang mag-post ng mga video kasama ang boyfriend niya. Mga sweet, funny moments, maging ang pag-prank nila sa isa't isa. Tipikal na asaran lang ng couple kumbaga. Ngunit isang gabi, sinubukan niyang i-prank ang boyfriend niya habang natutulog to. Pero sa huli, hindi saya ang naramdaman ni Sarah. Get away from me. Hello? Fucking screaming in my ear when I'm trying to fucking sleep. Stop, dude. Stop, dude. I'm trying, bro. Trying what? Habang ginagawa niya ang call prank, makailang beses mong makikita ang paglabas ng handprint mula sa salamin nila. Hindi lang ito ordinaryong handprint. Nag-a-appear to kahit wala namang ibang tao doon. Ngunit hindi ito nanggagaling sa labas. Kung sino man nga ang may gawa nito ay parang nanggagaling sa loob ng salamin mismo. But that's not the only thing that horrifies her. At one point, makikita mo din ang paglabas ng itim na figura sa harapan ng TV nila. Kung titignan mo ay parang itim na buhok ito na hinangin. Mabilis lang ang mga pangyayari pero malinaw mo pa ding makikita to. Hindi ito parte ng pinapanood nila at kung titignan mabuti,
Makikita mo na nasa labas ng screen ang buhok. Ayon sa kanya, 3 lang silang magkakasama sa bahay. Siya, ang boyfriend niya at ang anak nilang toddler. May multo nga ba sa bahay nila o may editing manipulation na nangyari? On the summit. Isang grupo ng mga mountain climbers mula Indonesia ay matagumpay na naabot ang tuktok ng bundok Welirang. Ito ay isang active stratovolcano sa East Java na may taas na 3,156 meters. Pagdating sa taas ng bundok ay nag-video sila para ipagdiwang ang tagumpay ng bawat isa. Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. 야, 왜 화사신? 아! Sa simula ng video, makikita mo ang isa sa mga kasamahan nila na nakatayo sa harapan mismo ng camera. Ngunit, ang lalaki ay walang ulo. Tila nakatayo lang to at hindi mo nga makikitang gumagalaw. Bukod sa wala itong ulo, kung ikukumpara, makikita mo na lahat ng mga nasa summit ay nakasuot ng jacket o hoodies para labanan ang lamig at malakas na hangin. At tanging ang lalaking walang ulo lang ang nakasuot ng t-shirt. Ang hindi ko lang masigurado dahil sa kulang na detalye sa post ay kung kasamahan din ba talaga nila ang lalaki na to o bigla na lang itong nagpakita sa camera. Dahil nga sa pagkamisteryoso ng kuha na to ay mabilis na nag-viral ang video sa Indonesia. Ito kaya ay kaluluwang nasawi sa pag-akyat ng bundok na yon o kung tao man talaga to? May masama kayang nangyari sa kanya? Ikaw na ang magpasya. Residual haunting. Sa videong ito ni Zen with Nature, kung saan ang account niya ay nakafocus sa nature, animals, and serene places. Lahat ng mga video niya ay nakaka-relax at lahat ng ito ay may kinalaman sa nature. Pero nito lang May 11 nang lagpas midnight, while she's on her long drive, huminto muna siya sa rest stop sa deserted area para sana magpahinga. Ngunit nang makapag-park na siya, ito ang kanyang nakita. Look in the center of the video. This white cloud keeps going back and forth. Watch. I'm at a rest stop in a deserted area with no cell service. There's 4 other vehicles here with me. Well, 3 other vehicles. There's 2 semis and a van. And me. Watch the center of my screen. See that big cloud thing? Look at that. What the fuck is that? It keeps going back and forth like it's walking back and forth. What the fuck? And there's nothing. There's no vehicles. There's no vehicles going by. It's not a light reflection. Watch. Shh. Lucy, be quiet. I mean, we have to be quiet so we can see better, right? Stop. Sa harapan ng waiting shed, nakita niya ang dinescribe niya na white cloud ang paulit-ulit na lumalabas sa area na yon. Ito ay bahagyang maglalaho at muling lilitaw sa parehong pwesto at tila nagpe-pace back and forth sa harap ng shed. Ang movement nito ay tila parang tao kapag naghihintay na dumating ang bus kung saan naglalakad ito ng pabalik-balik. Ang sabi ng ibang nakapanood, ito daw ay sprinkler lang. Pero kung ito ang kaso, makikita mo sanang nababasa ang daang tinatamaan ito. Ang sabi naman ng iba, ito ay residual haunting kung saan ang enerhiya ng espiritu ay na-stuck sa paulit-ulit na loop.
Ang ibig sabihin ba nun ay may namatay sa lugar na to at tila hindi na ito makaalis doon? Hanggang ngayon ay naghihintay pa din ba ang kaluluwa sa kung anong hinihintay nito? Sana ay dumating na ang hinihintay niya para matahimik na din siya at makawala sa loop na nangyayari sa kanya. Voicemails. This morning. And that is scary. Like, that gave me chills the first few times. Right. I don't know how scared I have to actually be. Ang lalaking ito ay tumawag ng police para imbestigahan ang ex-wife niya. Siya ay natatakot na baka may gawin tong masama sa sarili niya. I'm just wanting to document everything that's going on. So I'm pulling up. This is from last night. Did you saw the email I sent you? Mm-hmm. So I don't know if you want to go through these again, but I don't know if you listen to them. They're f***ing scary. Clearly something's going on with her. Like that's not normal behavior. This is I don't know how you make your voice sound like that. Right. She wanted to file charges on you or Camila for dropping the kids off to her parents' house when nobody was there. And I'm like, and she was claiming that it's neglect, and I'm like, that's not neglect. You know, the kids are old enough, I think, Saturday, you know. Sunday, so we didn't even have kids Saturday. But she's talking back like This is something happened prior. yeah. Kung pakikinggan mo, parang nga lang itong dispute ng dating mag-asawa kung saan may kanya-kanya silang reklamo at kaso sa isa't isa. Issue ng ex-wife sa bago niyang kinakasama at ayaw nitong nakakahalubilo ang anak nila. But clearly, nagpapakita ang lalaki ng malaking takot sa ex-wife dahil sa mga voicemails na pinapadala nito. Kahit ang pulis na rumisponde sa tawag at email na pinadala niya, sinasuggest na kumuha siya ng no contact order laban sa ex-wife niya. So who has the kids right now? They're at school. They're in my custody. Okay, so you had them last night when these voicemails were coming in? And I saw them this morning. And that is scary. Like, that gave me chills the first few times. And I was talking to my barber today. It's at what point does she decide to do something actually f***ing crazy? Right. I don't know how scared I have to actually be. It really sounds like you need to proceed with like a no contact order. Yeah. But I mean, that doesn't sound like she's in her right state of mind at all. So it's like If she had my kids last night, I would be really f***ing scared. Absolutely, I would be agree. calling you to go check on them because I couldn't tell if that was my daughter screaming for help or what the f*** that noise is. Right. So I'd be freaking out. Luckily, they were with me, and I'm not concerned about them, but they are going to go back with her. Ang main concern ng lalaki ay kapag kinuha uli ng ex-wife niya ang mga anak nila. Natatakot siya na baka may gawin itong masama sa mga bata. Dahil dito, pinakinggan ng police ang mga voicemails na pinadala sa kanya at nakakakilabot ang mga laman nito. Alright, do me a favor and play them. Just because I have what you sent me and I'll submit putting those them on already, camera. but just to put them on camera, yeah. You can hear from the voicemails
na makailang beses nagbago-bago ang boses ng dating kinakasama as if she was being possessed by an evil spirit. May mga pagkakataong nanghihingi ito ng tulong and times where she speaks in tongues. Kung ikaw ang lalaki, would you also call the police or would you rather call a priest for an exorcism? Is his ex-wife really possessed by a demon? At valid ba ang dahilan niya na ilayo ang mga anak nila sa kanya? We will never know the answer, but I really hope she gets the proper help she needs. The sound. It's 10:30 at night nang makarinig si Amoralite ng ingay sa labas ng kwarto niya. Mag-isa siya sa bahay kaya hindi mawawala ang takot niya. Pero mapipilitan siyang lumabas ng kwarto dahil kailangan niyang magbanyo. At sa paglabas niya, ito ang nangyari. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumps.top5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.